ay binayaran, baka binigyan ng mga mali-maleta nila sa tanas ni Bangag. Dahil pera-pera lang yan mga hayop na yan. Kumikita sila, yung mga ICC judges na yan. The whole ICC kumikita sa mga state countries o state, what do you call that? State countries o state parties. Di ba? Yung mga miyembro nila, doon sila kumukuha ng sweldo, mga kababayan. Ang kampo ni Pangulong Duterte, which is ang representante niya, is si Veronica Duterte, si Kitty Duterte, na binibigyan ng deadline December 29, 2025. Okay? At sinasabi ng Korte Suprema, mga kababayan, okay, ay pag-uusapan nga nila yung constitutional at international na usapin patungkol sa kung ICC ba nga may karapatan na litisin ng Pangulo Duterte, dadadada. Wala naman dito nakalagay na kasi baka sabihin na naman ng mga team Alpot sila ang behind dito kaya inunahan na namin. Magandang araw ho sa inyo mga kababayan. Pag-uusapan ho natin ngayon na malaki ho o meron karapatan itong si Kitty Duterte para mapauwi si Tatay Digong kasi nga ho mga kababayan, ang Supreme Court ay nagbigay ng 30 days dito sa kampo ni Pangulong Duterte at sa kampo ng mga biglaang nagdala o nagbitbit sa kanya sa ICC tulad na lamang ho nila Torre, ng Ombudsman, lahat ho ng mga sangkot na nagpakidnap kay Tatay Digong. Kailangan hong magbigay ng rason kung bakit ho nila ginawa yun. Kaya mga kababayan, magsimula na ho tayo, pakinggan na ho natin itong si Maharlika patungkol nga dito. Bilis, at least, makumbinsi ang ICC at ang Korte Suprema, which is wala na nga tayong jurisdiction. Kumbaga lahat ng remedyo ay ginagawa ng pamilyang Duterte. At isa sa pamilya ng mga Duterte ay si Kitty Duterte. Alright? Kasi Duterte siya. Kasi anak siya. Kasi hindi siya alpot. Diba? Ganon din kung ano ang karapatan ni Kitty Duterte, equal yan sa karapatan nila, okay? Ni Inday Sara, ni Pulong, ni Baste. When it comes to pagbibigay ng basbas o ng pag-say ng yes sa mga lawyers na okay, let's file this habeas corpus. Kasi kung natatandaan ninyo, March 11, kinidnap si Pangulong Duterte, ang nagpetisyon para pigilan ang sanang pagdukot kay PRRD ay pamilya ni Pangulong Duterte. At isa doon sa nakalagay sa, sa dokumento ay si Baste na sinumite sa Korte Suprema para doon sa petition for certiorari and through sa kanilang mga lawyers. And now, dahil mainit ang issue, dahil this is really, updated. Pero, kung natatandaan itong article na ito, Veronica Duterte urges, Supreme Court to act on father's habeas corpus petition. Alright? So, yan yung sinasabi natin. Ayan, na ang meron lang karapatan ay ang pamilya. So, si Kitty Duterte ay may karapatan na umapila sa korte o yung party o pamilya like lawyers na inaatasan o inaalaw ng pamilya. Sabi nga dito sa forward sa atin na post, the Panelo Law Office confirmed that it filed an urgent motion to resolve and to direct respondents to facilitate the immediate return of former President Rodrigo Roa Duterte before the Supreme Court on November 18, 2025, seeking prompt resolution of the consolidated habeas corpus petitions that have been pending since March 2012. Okay? Ngayon mahaba-haba yung yung current na balita niyan. Pero pinapakita ko lang sa inyo kanina, nung pinresent natin, yung what do you call that? Article, na si Kitty Duterte at ang pamilya, sila basta yan mga siblings niya, ay dumaan sa tamang forum, sa tamang process, para sabihin sa Korte Suprema yung kanilang motion, para daw sa pag-release kay PRRD. Umaapila, mga kababayan.
Okay? Umaapila si Kitty Duterte through her lawyer, Sal Panelo, na final on behalf of Kitty Duterte. The motion covers GR number 2, blah, blah, blah. So may mga GR number. Kasi nga, patindi ng patindi yung ating balitaktakan dito sa sino ang may karapatan na maghain ng mga motion versus dito sa mga campaign, wait, okay? Yeah, you're there, right? Dito sa mga signature campaign, mga kababayan. Yun lagi yung yung pinapakita natin sa inyo na maiintindihan ninyo na dahil nga party, kumbaga pamilya itong si Kitty Duterte, doon sa mga nagpapanggap kasi na sila ay porket nagtrabaho lang sila o nagpa-picture na lang sila kay Pangulong Duterte nililin lang nila ang taong bayan na sila ay makakatulong sa pagpapalaya dito sa kay Pangulong Duterte mula sa ICC na dahil nga kinidnap ng Bangag administration na ito. So ngayon, ang pag-aapila, pinaliwanag ni Attorney Nick doon sa live namin ng Team Alindog, na ang petisyon, not petition, sorry, yung campaign signature, at sinabi na rin ni Sara Duterte na walang visa, walang bearing, kumbaga, basura. Kaya si Kitty Duterte, bilang isang anak, ginawa niya yung legal ways niya. At naghain nga siya nitong motion na ito na may GR number kanina na binasa natin. Naghain siya ng motion na ito, mga kababayan, through Panelo Law Office. That urgent motion, okay? Para what? Sa immediate judicial protection against unlawful restraint and that prolonged delay weakens judicial review and the protection of individual party. Kung nag-hain sila, si Kitty, ng petisyon o ng motion mula sa kanyang lawyer para ma-facilitate, okay, maibalik si Pangulong Duterte, okay, dito, not really maibalik sa Pilipinas, pero kasama yon at sana yun ay mabigyan din yung kanyang, mapaaprobahan din yung kanyang temporary release, which is yan yung November 28 na nag-abang tayo, di ba? Nakakala natin, baka minsan nawawala tayo, nakakala natin, mapalaya na si Pangulong Duterte. Kaya naghain si Kitty Duterte dahil siya ang may karapatan. Okay? At sinasabi dito na part ng consolidated habeas corpus petitions na nakabinbin pa yan noong March 11, yung time na kinikidnap nila si Pangulong Duterte. Okay? So ano ang nakalagay dyan sa petisyon na yan? Ulitin natin, kina-question ng pamilya, nila Inday Sara, nila Kitty, yan, pamilya nila, okay, mga palangga, na hindi dapat, okay, na hindi dapat pinakidnap ang Pangulong Duterte. Kumbaga, yung kanilang motion, legal, eto yung sabi ko, legal na pamamaraan, dumaan sa licensed lawyer like Panelo, at diretso na idinulog nila sa korte. So, Ayun nga mga kababayan, hindi naman nila kailangan gawin na ilipad si Tatay Digong papuntang sa dahig kasi meron ho tayong sariling jurisdiction. Meron hong jurisdiction ng ating bansa. Itong ICC mga kababayan, wala hong jurisdiction yan sa ating bansa dahil 2019 pa lamang ho mga kababayan, kumalas na ho itong ating Pangulong Duterte sa ICC. Kaya wala ho silang karapatan na ikulong si Tatay Digong. Diba? Suprema. Yan yung gusto kong idiin sa inyo, malinaw pa sa sikat ng araw, na ang signature campaign at mga grupo like grupo ng Team Alpot, mga kababayan, ay walang legal na personalidad o personality, okay, sa kaso ni Pangulong Duterte. At sinabi ni Attorney Nick na isang abogado na guest namin nung nakaraan sa Team Alindog, na walang kakayahan o karapatan na magdikta ang Team Alpot o mag-utos sa Korte Suprema. 'Di ba?
Yun yung sinasabi dito sa 3 hours ago, okay, na article na ito. Ngayon, mga kababayan, so yung motion na yun, na sinusulong o pinupush ni Kitty Duterte na anak ni Pangulong Duterte, yung writ of habeas corpus, mga kababayan, ay what? Constitutional, not alpoterational. Ayos yun ah. Not alpoterational, not pokpokerational, it's constitutional. Okay? Yan yung motion na yan. Yan ang lagi niyong isipin. Yan ang inilalaban nila. And sabi dito sa recent development na ang Korte Suprema, asan na yung part na yun kanina nabasa ko? Okay. Na ang Korte Suprema ay anytime, okay? Yeah, not anytime. Okay, nakalagay dito na nakatakda na mag-issue, okay? Matapos mag-issue ng kanilang resolution, matapos maghain, okay? O ihain yung urgent motion, okay? So naglabas yung Korte Suprema dito, sinasabi dito, ang Korte Suprema or Supreme Court en banc ng resolution na kung saan, mga kababayan, na yung petisyon, okay, sabi dito, under active judicial review. At inaatasan ang lahat ng parties o lahat ng partido na mag-submit ng kanilang memorandum, okay, within 32 days. Not 30 days. Within 30 days. Non-extendable. Sabi dito sa ano na to, current news na ito. So ano yung mga nakapaloob dito, mga kapalangga? Sa mga pag-uusapang issue dito, ang sinasabi ng Korte Suprema ay kanilang pag-uusapan, again, yung pag-aaresto at pag-suko ang sabi nila, pero pag-aresto, not really pag-aresto, kundi pag-kidnap kay Pangulong Duterte. And also, ang jurisdiction ng ICC, kung talaga bang may jurisdiction sa kay Pangulong Duterte, after na kumalas na tayo o nag-withdraw na tayo noong 2018 actually. 2018 tapos 2019 naging effective. Tama. Noong umatras na tayo dito sa ICC na ito, mga kababayan. So pag-uusapan nila na ang Pilipinas, okay, ang ating gobyerno, kung bang ito ba ang Rome Statute, okay, na sinasabi ng mga julul dyan sa ICC na even though after mag-withdraw natin ay may karapatan pa rin sila, Mag-uusapan dito kung meron bang visa. May valid pa ba yung Interpol notice nila na diniceive nila ang pamilya Duterte, ang Pangulong Duterte, 'di ba? Wala silang sinabi talaga na warrant of arrest during that day. Niligaw nila yung taong bayan, puro kadyatahan, 'di ba? So ito yung pag-uusapan nila na sinasabi ng Korte Suprema within 30 days. Tingnan natin kung mayroon bang nalabag dito sa Constitution at karapatang pantao ni Pangulong Duterte through that motion. Okay? Both or all parties, pinagsusumiti sila kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema during that time, and now they're giving 30 days. And, okay? Ano sabi dito? Okay. Yeah. So ngayon, mga kababayan, ito yung paulit-ulit nating pinapaliwanag sa inyo na ang may karapatan lang ay ang pamilya. Walang mangyayari dyan sa ano na yan, sa signature campaign na yan, dahil unang-una, never yan naging legal. Dahil nga hindi sila pamilya, hindi nila mailabas kung sino yung sinasabi nilang mga lawyers sa likod nila, nakatuwang nila. Okay? Pero sa case ni Kitty, may mukha si Panelo, the Panelo Law Office, na naghain ng urgent motion. Dumaan ba sa legal process si Kitty? Yes. Ano yung legal process? Ang sinasabi dito, siya ay nag-file ng motion sa Korte Suprema. Okay? Then, anong sinasabi dito? Active. Okay? Yung judicial review o nire-review ng Korte Suprema. Ngayon,
Yung signature campaign, walang bearing, walang visa talaga yon. Walang authority, paulit-ulit na sinasabi ng ating kaibigang attorney Nick Nextradamus na ang signature campaign na ito ay ito'y walang visa dahil nga yung mga abogado kuno na part nito ay nagtatago. Kaya nga sabi ko, ilabas yung mga abogado na yan na sinasabi na para mamura ko kayo isa-isa. Dahil pinagluloko nyo yung taong bayan. Diba? Pinagluloko nyo ang OFW, false hope, pinaasa ninyo na mentras, the moment na mag-sign ang mga OFW at kunin ninyo ang kanilang mga personal at sagradong impormasyon like passport, ID, address, phone number, complete signature, you know? Yan yung sinasabi natin at yan ay pinatutunayan mismo ng itong motion na ito na ang meron lang karapatan na mag-file ng motion o humingi ng legal review motion o yung motion na sinasabi dito ay ang Kitty Duterte o si Inday Sara o si Basti Isipulong Duterte through their lawyers kasi sila ay pamilya. Yan yung pinag-uusapan natin dito mga kababayan. Malinaw dito na ang Panilo Law Office ay naghain ng urgent motion. Okay? At kinumpirma yan sa mga reports. Hindi lang sa mga pambubudol na mga emotional appeal na kaluoy man si PRRD, mag-sign na kayo mga palangga, ganyan-ganyan, ibigay nyo yung mga information nyo. Dahil bubudulin kayo ng mga alpot, kaya susunugin natin yung mga alpot. Kaya nga nakalagay dyan, tagasunog ako ng mga alpot, mga kababayan. Di ba? Ulit-ulitin natin, itong pag-file ng case ng motion ni Kitty, may GR number. Okay? Pasok sa Korte Suprema. May legality. Hindi nakatago yung mga kuno-kuno, nagapakuno-kuno, nagapago-ago na mga abogado kuno na nasa likod ng signature campaign. At unang-una, yung signature campaign na yan, hindi po yan kamag-anak ni Pangulong Duterte, kundi yung mga nasa likod dyan, mga alpot. Yung alpot na bumubuka ka sa mga masyonda para magkapera, kahit na magkakalo yung bilat niya, may maibayad siya sa kanyang mga aso sa Hague at sa Pilipinas na mga trolls para maging relevant siya, na hindi naman siya kamag-anak. Ang press release lang niya ay ibinuka niya yung bilat niya sa ngalan ng koneksyon at sa ngalan ng pera. Okay? Naintindihan nyo? Wala yan silang karapatan. Kahit ibilad pa niya ang bilat niya kung kani-kanino, lokohin ang mga Pilipino para dyan sa Kajutangs campaign na yan. Wala pong visa yan. Dahil hindi siya kamag-anak, hindi siya party. Ulit-ulit na pinaliwanag ni Atty. Nick yan, mga kababayan. At hindi siya constitutional. Siya ay alpoterasyonal. O, di ba? Nakaisip na naman tayo. Alpoterasyonal. Kasi dinadaan sa pang-alpot-alpot, sa pang-budol, sa mga tanga at mga bobo na mga lawyers sa likod niya. I don't know kung sino yung mga lawyers na yan. Ayaw lumabas. Okay? Gumagawa sila ng mga eksena, yung mga nagpirma, yun daw yung minumura ko. Kaya sabi ko, I challenge these lawyers, lumabas kayo para isa-isa malutong yung pagmura ko sa inyo ng mga putang ina ninyong lawyer kayo, mga hangag, mga bobo. So, eto ngayon, binibigyan ng Korte Suprema ang all parties ng present yung kanilang mga pagpapaliwanag kung bakit walang yung mga kadahilanan kung bakit mag-release ng resolusyon ang Korte Suprema, 'di ba? Para dito sa kanilang motion na ito. Nakita nyo, mga kababayan, sinasabi nga dito sa article na ito, okay? Urgent motion. Naglabas, okay, ang Korte Suprema ng isang resolusyon na may date November 11, 2025, ayan di ba? But, mga kababayan, okay, ang eksena nga, ang nangyari, umasa tayo na November 28 ay sana si PRRD mabigyan ng interim release. Kaso nga, alam nyo na, hindi, mahirap talaga dahil nga yung hindi natin alam, ang ICC,
ayun nga mga kababayan, no, kahit na nahihirapan nung magbigay ng interim release dito kay Pangulong Duterte, nakikita naman ho natin na kinakarma na ho yung mga judges dahil nga mga kababayan, itong ICC, yung mga judges dyan, pinrest na ho yung kanilang mga ari-arian, yung mga bank accounts, yung mga cards. Mismo si Donald Trump, mga kababayan, nagsasalita na illegal ho yung ginagawa ho nila. Diba? Ay binayaran, baka binigyan ng mga mali-maleta nila sa tanas ni Bangag. Dahil pera-pera lang yan mga hayop na yan. Kumikita sila, yung mga ICC judges na yan. The whole ICC kumikita sa mga state countries o state, what do you call that? State countries o state parties. Diba? Yung mga miyembro nila, doon sila kumukuha ng sweldo mga kababayan. So yan yung eksena niyan. Kaya binigyan, okay? Binigyan ng 30 days ng Korte Suprema. Sinabi ko nga kanina, okay? Para kanilang pag-usapan, okay? Pag-usapan o talakayin nila itong issue na ito, itong petition na ito. Ongoing ang review. Now, na-gets ninyo? December 29, according to this post, saan to nanggaling? Okay. According to this post, sa isang, which is legitimate naman itong posting na ito, na binibigyan, okay, ang kampo ni Pangulong Duterte, which is ang representante niya is si Veronica Duterte, si Kitty Duterte, na binibigyan ng deadline December 29, 2025. Okay? At sinasabi ng Korte Suprema, mga kababayan, okay, ay pag-uusapan nga nila yung constitutional at international na usapin patungkol sa kung ICC ba nga may karapatan na litisin ng Pangulo Duterte, Wala naman dito nakalagay na kasi baka sabihin na naman ng mga Team Alpot sila ang behind dito kaya inunahan na namin ng mga Team Alpotera. Baka sabihin nila, ayan, dahil sa petisyon namin, dahil sa signature campaign namin, kaya ayun, naglabas ang resolution ang Supreme Court at binibigyan si Kitty Duterte at ang kampo ng mga Duterte hanggang December 29 to explain their side. Di ba? Bago kayo budulin, kailangan sunugin na natin yung mga alpot. Di ba? Ito nga ho yung maganda dyan mga kababayan na itong mismong Korte Suprema nagbigay nga ho sila ng 30 days para mag-explain, magbigay ng opinion kung bakit nga itong si Tatay Digong nakulong dyan. Gayon din ho sa mga humuli kay Tatay Digong na pilit ho siyang inilipad sa ICC. Binibigyan din ho sila ng another 30 days para mag-explain kung bakit nila inilipad nang walang sabi-sabi. Ayan mga kababayan, yun po yung hinihintay natin. Meaning, mga kababayan, titignan nyo mga sabwat doon, si Torres, si Alacanilao, lahat, si Remulla, di ba? Kung meron bang, okay, mayroon ba talagang karapatan yung ICC, kung meron talaga silang jurisdiction dito kay PRRD. Okay?